Kuya Jojo Abad. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Richard Galasha. Minamahal tayo po lahat ito mayo at samahan po ninyo akong manalangin. Pagpalain ng Diyos, hallelujah, ang kanyang dakilat mapagpalang salita. Let us pray. Dakilat mapagpala naming Aba sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Sa iyong pangalan, Panginoon, kami nagtitiwala. Because your name is above in every other name, there is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. Leading prayer for beloved Honorable Pastor. Lord, anoint thy words, there is Jesus. Put thy words in my mouth. In Jesus' name, sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, pag-aalinlangan sa aming pakikinig, cast out right now and bind the power of darkness. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Shout hallelujah. Praise the Lord. Minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Hesus at tayo na po ay makabalik na po, minamahal, sa ating pong kinauupuan. At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to the Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeida family, and pleasant afternoon na po, minamahal, sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, sa lahat ng ating beloved choirs, beloved musician, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiling po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa dakong ito. Minamahal, ay magandang hapon na po, minamahal sa inyo pong lahat. Amen. Kagalakan po namin ang makasama kayo, makita kayo, mga minamahal, makapiling kayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat sa proteksyon at pag-iingat ng ating dakilang Diyos mula po sa inyong mga sariling tahanan. Kayo po ay payapa, minamahal at ligtas na nakarating sa lugar na ito upang sama-sama tayong magbigay papuri at magpasalamat sa mga minamahal, lahat ng kabutihan ng mahal na Panginoon na ginawa niya sa ating buhay. Amen. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Everybody shout, praise the Lord. Ang Diyos ay mapagpala. Amen. Ang Diyos ay nag-iingat. Everybody shout, praise the Lord. Ang Diyos, mga minamahal ko, ay nagkakaloob sa atin ng karunungan, kaalaman at pangunawang espiritual. At dahil po dyan, mga minamahal, walang hanggang papuri at walang hanggang pasasalamat ang ating inaalay sa ating mahal na Panginoon. At magandang tahapon din po sa lahat ng ating mga webcast viewers, mga viewers pa natin around the globe na patuloy pong sumusubaybay, minamahal na maantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At sa lahat ng ating mga Muslim brothers, mga minamahal, ay magandang hapon po sa inyo pong lahat. Sa lahat ng ating mga kapatinan in abroad, mga minamahal, na talagang matyaga pong nanonood sa ating banal na programa. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon at maging sa kanyang banal na gawain, tayo po ay pinagpala ng ating mahal na Panginoong Kristo, sapagkat tayo po'y nagiging bahagi ng gawain ng ating mahal na Panginoon upang mailathala, mga minamahal, sa lahat ng dako ang salita ng ating mahal na Panginoon. At ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating pong mga sarili, mga minamahal, amen. Yung ating pong mga cellphone, atin lang po munang ilagay sa loob ng ating bag, mga minamahal, para makafocus po tayo sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, our God is able and supreme. Amen. Our God is able and supreme. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, ay
may kaya sa lahat ng bagay. Amen? He is sufficient God. At siya po'y makapangyarihang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang sabi dito ng ating pinag-aaralan, our God that we serve is able in all things and in all time. Amen? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal ko, ay may kaya, amen, na tumulong sa atin, mga minamahal, anumang oras at anumang panahon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya, we are so confident, mga minamahal, na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos ngayon, Diyos magpakailan-kailan paman. Siya'y Diyos kahapon, ngayon, at magpakailan-kailan paman. Siyang Diyos na nakakaalam ng ating mga bukas. Everybody shout, praise the Lord. Wala tayong kamalay-malay kung ano ang mangyayari bukas. Hindi natin alam kung anong magaganap bukas, kung ano ang ating kinakaharap. Pero ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, He is able to know what is the future. Alam po niya kung ano ang ating hinaharap. Kaya't kapag tayo po ay nagtitiwala sa isang Diyos na alam ang kahapon, isang Diyos na alam ang ngayon, at isang Diyos na alam kung ano ang bukas, mapapayapa at mapapanatag ang ating mga kalooban dahil alam natin, mga minamahal, na sa kamay ng Panginoon tayo po ay ligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy sa ating pag-aaral, let's define what is the word able. Ang sabi rito, yung word able is having sufficient power. Amen? Ang ating mahal na Panginoon ay He is able God. God is able. So yung word na able is having sufficient power. Meron po siyang, sa Tagalog ay sapat na kapangyarihan. Amen? Ang Diyos nating pinaglilingkuran, ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon are very sufficient. Hindi po ito nagkukulang, ito po'y sobra-sobra, mga minamahal. At ang Diyos nating pinaglilingkuran, mga minamahal, ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa anumang kapangyarihan, mga minamahal, sa ibabaw ng lupa. He is sufficient, mga minamahal, in power. At ang sabi rito, mga minamahal, sabi rito, mga minamahal, ng ating pinag-aaralan, capacity to do something. Meron po siyang kapasidad, kakayahan. Amen? Na gawin ang lahat ng bagay na kanyang nais. Kaya tayo pong nagtitiwala sa Kanya, ang karamdaman natin ay gumagaling. Amen? Walang doktor, walang ospital. Ang problema natin ay nalulutas. Ito po ay dahil sa tulong ng ating mahal na Panginoon. His capacity, mga minamahal, meron siyang capacity to do something. Ang purpose po nito, mga minamahal, is to reveal His supremacy to all His creation. Ang layunin ng mahal na Panginoon, bakit po niya, mga minamahal, ini-expose? Hindi po niya tinatago yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang sufficient power, yung kanyang capacity to do something. Hindi po ito itinatago ng mahal na Panginoon. Amen? Kanya po itong irini-reveal, yung kanyang supremacy ay kanyang irini-reveal to all His creation. Ang sabi dito, siya'y mayroong sapat na kapangyarihan, meron siyang sapat na kakayahan na gawin ang anumang bagay. Ang layunin nito ay upang ihayag, mga minamahal, na siya'y makapangyarihan sa lahat ng kanyang mga nilalang. Amen? Bakit po niya ipinapahayag? Bakit po niya ipinapakita na siya po ay makapangyarihan sa lahat, yung kanyang supremacy? Mga minamahal, bakit po niya ini-reveal sa lahat ng mga tao upang ikaw at ako ay magtiwala ng buong puso sa Diyos na may lalang ng lahat ng bagay? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kagaya sa ating ngayon, everybody shout, praise the Lord. Our faith was stand, mga minamahal, not of wisdom of men, but our faith stand, that is because of the power of God. Ang ating pananampalataya ay tumatayo, tumitibay, dahil sa kapangyarihan na ating mga minamahal na experience, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita natin ang himala ng Diyos. Nakita natin ang pagpapagaling ng Diyos. Nakita natin ang pagtugon ng Diyos sa ating mga problema.
Nakita natin ang pag-iingat ng Panginoon. Nakita natin ang pagproteksyon ng ating buhay na Diyos. Nakita natin yung blessing ng mahal na Panginoon. Nakita natin yung katugunan ng Diyos sa ating mga panalangin. Mga minamahal, lahat ng ginagawa ng mahal na Panginoon, ang purpose ng Diyos ay kumbinsihin tayo na magtiwala sa Kanya. Amen? Kumbinsihin tayo na manalig sa Kanya. Kumbinsihin tayo na manampalataya sa Kanya, sapagkat kung tayo po'y matututong magtiwala, manampalataya at manalig sa mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, ang sino mang nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon, kailanman ay hindi mapapahiya. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Because our God that we serve is able God. Siya po'y Diyos, mga minamahal. He was able in all things and able in all times. Amen? Hindi po siya, mga minamahal, mapapahiya. Ganon din naman ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Hindi sila mapapahiya. Kaya we are blessed among the blessed. Dahil dati-rati, mga minamahal, hindi tayo nagtitiwala ng buo sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil hindi natin nakita yung pagkilos ng Panginoon sa mga buhay natin. Meron po na akong nakausap na isang NPA. Ang sabi ko sa kanya, siya po'y nakumbinsin ng doktrina ng komunista. Yung doktrina ng komunista, binibrainwash nila, bata pa lang, imagine, 5 years old pa lang ang bata, magti-10 years old, magiging teenager, magbibinata, magdadalaga. Binibrainwash na nila ng makajablong katuruan ang isip ng bata, mga minamahal. Amen? Meron pong dalawang uri ng brainwashing. Brainwashing for good. Yung binibrainwash ang tao, kagaya nito. Binibrainwash tayo ng salita ng mahal na Panginoon. Ngunit ito po'y para sa ikabubuti. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yung brainwashing sa atin dito, bakit every Wednesday, bakit every Friday, bakit every Sunday, mayroon tayong mga minamahal pangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ano po ang layunin? Para pong ma-brainwash tayo, mga minamahal, ng Diyos ay totoo. Ma-brainwash tayo ng Diyos ay mabuti. Ma-brainwash tayo ng Diyos ay dakila. Yung turo ng komunista, imagine, 5 years old pa lang, binibrainwash na ang bata na walang Diyos. Amen. Kinukumbinsi na nila ng mga bata walang Diyos. Dahil sabi nila, kung may Diyos, bakit may mahirap? Bakit may mayaman? Kung may Diyos, bakit may mga disabled? Kung may Diyos daw, bakit may mga taong inaapi? May mga taong kinukutya, mga minamahal. Not knowing, hindi po nila alam na bakit ang tao'y dumaranas ng kahirapan, ito'y bunga ng kanilang kasalanan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ito po'y bunga ng kanilang kasalanan. Bakit daw pagdating ng gyera, bakit ang mga inosenteng mga bata na walang kamuwang-muwang pa, mga minamahal, ay nadadamay? Wala po tayong magagawa dahil ito po ay layunin. May layunin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Imagine, 5 years old pa lang, binibrainwash na nila ang bata, mga minamahal, na walang Diyos. Amen? Samantalang tayo, mga minamahal, binibrainwash tayo ng turo ng Biblia na mayroong Diyos, may buhay na Diyos, may kapangyarihang Diyos, may totoong Diyos na umiibig sa atin. Mga minamahal, na may kapangyarihan na tayo po'y mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kung buong puso tayong magtitiwala, hindi lang pagpapalang material ang ating mararanasan. Ang ating mararanasan ay espiritual na pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon. Siya'y mayroong sapat na kapangyarihan, sufficient power. Kakayahan na gawin ang lahat ng bagay. Wala pong limitasyon ang kayang gawin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, if we believe on Him, if we trust in Him, sabi ng Biblia, mga minamahal, if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you wish, and it shall be done. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung kayo'y manatili sa akin, if you abide in me, palakpakan natin ang mahal na Panginoon ulit. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you wish, and it shall be done. Kapag tayo po'y manatili sa salita ng Diyos, at ang salita ng Panginoon ay manatili sa atin, lahat ng ating hihilingin, ito po'y magkakaroon ng katuparan. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Unang talata from the book of Romans, chapter 14, verse 4, mga minamahal sa English version.
Basahin natin ang Biblia, Romans chapter 14, verse 4. Amen. Praise the Lord. From the book of Romans chapter 14, verse 4. Who art thou that judgest another man's servant? To his own master he standeth or falleth. He shall be hidden up, for God is able to make him stand. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 14 at ang versikulo ay 4. Sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal? Oo, patatayuin siya, sapagkat makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Amen. Amen. In Romans chapter 14, verse 4, ang sabi ng Biblia, God is able to make you stand in the midst of trials. Say amen. God is able to make you stand in the midst of trials. Ang Panginoon ay may kakayahan na bigyan ka ng kalakasan upang makatayo sa ibabaw ng pagsubok, sa gitna ng mga pagsubok, in the midst of trials, in the midst of sufferings, in the midst of difficulties. Our God is able to make you stand. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Naniniwala kayo? Naniniwala kayo that our loving God that we serve has able to make you stand, make me stand, make us stand in the midst of trials and difficulties. Naniniwala tayo, mga minamahal, na kayang papagtibayin ng Panginoon ang ating mga paa. Amen? Amen? Na manatili tayong nakatayo sa gitna ng mga pagsubok, sapagkat ang iba ay mabubuwal. Bakit mabubuwal ang iba? Mga minamahal, bakit hindi sila makakapanatiling nakatayo sa gitna ng pagsubok? Dahil hindi buo ang kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sila natitisod, kaya sila nawawala, kaya sila nabubuwal, mga minamahal. Hindi po sila nakakatayo ng matibay, mga minamahal, sa gitna ng mga pagsubok dahil ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon ay kulang at hindi sapat. Amen? So ang sino mang nananatiling tumatayo, amen, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema, mga minamahal, ito'y dakilang patunay na ang puso natin ay tapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y dakilang patunay na tayo po'y buong puso na nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Kaya't napakaraming pagsubok, problema, suliranin na ating dinaranas na nanatili tayong nakatayo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Basahin ko po, mga minamahal ko, sa Tagalog, sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya at nabubuwal. Oo, patatayuin siya, sapagkat makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. We have the right to judge anyone. Amen? Wala tayong karapatan na hatulan ang ating kapwa alipin. Wala kang karapatan, alipin ka lang eh. Ako, alipin lang ako eh. Lahat tayo ay alipin lang. Say amen. So wala kang karapatan na humatol sa iyong kapwa alipin dahil alipin ka rin lang. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ang tanging may karapatan, humatol sa bawat isa ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga maalala nyo sa Biblia, merong isang babaeng caught in the act, sin of adultery, mabigat na kasalanan, nahuli siyang nanapaw, nangangalunya. Amen. Kasi prostitute siya, yun ang kanyang trabaho. Caught in the act, nahuli siyang nangangalunya. Kaya, in Old Testament, yung pagkakasalang pangangalo niya, it is abomination unto the Lord, abominable unto the Lord. Mga minamahal, it is forbidden. Napakabigat ng kasalanan na yan. In Old Testament pa lang, lalo na pagdating sa New Testament, mga minamahal. Amen. Amen. Imagine sa New Testament, tumingin ka lang ng may pagnanasa, tumingin ka lang, lalaki ka, tumingin ka lang sa isang babae,
na merong pagnanasa, nagkakasala ka na ng pangangalo niya. Babae ka, tumingin ka ng may pagnanasa sa isang lalaki, nagkakasala ka na ng pagkakasalang pangangalo niya. Sin of adultery. Everybody shout, praise the Lord. Nahuli yung babae, sin of adultery, siya po'y dinala sa harapan ng Panginoon. Ang sabi ni Lord, sa panahon ni Moses, according to the law of Moses, kapag ang isang babae ay mahuling nananapaw, siya po'y ilabas ng bayan, batuhin hanggang siya'y mamatay. Amen. Ang mahal na Panginoon hindi umimik, sumulat lang sa lupa. Inulit nila yung kanilang accusation. Sabi nila, mahal na Panginoon, ang babaeng ito'y nahuli namin caught in the act na nagnanapaw. Ano ang dapat namin gawin sa kanya? According to the law of Moses, ang babaeng ito'y ilabas ng bayan, batuin hanggang mamatay. Amen. Andyan pa ba kayo, minamahal? Say amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon, tiningnan sila isa't isa. Ang sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang unang pumulot ng bato at batuhin ang babaeng ito. Because all of them are committed of sin. Lahat sila ay makasalanan. Walang nag-attempt na pumulot ng bato at batuhin ng babae. Kasi lahat sila ay mga minamal convicted ng kasalanan. Amen. Okay lang kung wala kang kasalanan. Meron kang karapatan siguro na humatol sa iyong kapwa kung wala kang pagkakamali. Ngunit ang sabi ng Biblia, we are all sinners, no one righteous, no not one. Lahat tayo ay makasalanan, walang matuwid, wala ni isa, lahat tayo ay nagkakamali. So ibig sabihin, ang conclusion, wala kang karapatan kahit kailan, kahit anong araw, kahit kanino man, humatol sa iyong kapwa, anuman ang kanyang pagkakasala, anuman ang kanyang pagkakamali. Wala kang karapatan. Dahil alipin ka lang. Huwag kang magsasalita ng paghatol sa iyong kapwa. Dahil alipin ka lang. Iisa lang ang ating tagapaghatol, ang Diyos na nandoon sa langit. Kaya minsan, marami sa atin ang hindi na bumabalik dito sa chapel, hindi na nagpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, dahil marami sa atin ang mga minamal malakas humatol sa ating kapwa. Everybody shout praise the Lord. Nani-discourage na ang iba bumalik. Dahil isang pagkakamali pa lang, grabe na yung mga salita na ating binibitiwan. Ang akala mo naman kung sinong matuwid, humatol. Akala mo naman kung sinong malinis kung humatol. Akala mo naman kung sinong hindi nagkakasala kung humatol. Amen? Eh, ang mahal na Panginoon nga eh. Ang ginawa niya, sumulat lang. Mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, even I will not condemn you. Kahit ako, mahal na Panginoon na yun, ha? Kahit ako, hindi kita hatulan. Ang sabi ng Panginoon, go and sin no more. Humayo ka at wag nang magkasala pa. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hindi po maiwasan, mga minamahal, na may mga tao na mapanira. Amen? Ito po yung mga hilaw na Kristiyano. Yung mga Kristiyanong mapanira sa kanilang kapwa, ito po yung Kristiyanong marumi ang puso. Yung Kristiyanong, hindi nga pwedeng tawagin itong Kristiyano eh. Kasi walang Kristiyanong mapanira sa kanyang kapwa. Tama po ba? Lahat may sabing amen. Wala pong Kristiyanong mapanira sa kanyang kapwa. Kapag mahilig kang manira, mahilig kang humatol sa iyong kapwa, you are not worthy to be called Christian. Hindi ka karapat-dapat sa titulong Kristiyano. Kasi ang totoong Kristiyano, hindi tayo nagbibitaw ng salita na makakapanira sa ating kapwa. Ang tawag po dyan, mga minamahal, character assassin. Character assassin. Magaling kang sumira ng attitude ng iba. Karakter ng iba. Ang purpose, bakit ka naninira, mga minamahal, ang gusto mo ay mapahiya ang tao. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. So yung totoong Kristiyano naman, hindi ka defensive, hindi ka sagang ng sagang, sirain ka ng sirain, hindi ka sagang ng sagang. Amen? Dahil kapag sagang ka ng sagang, hindi ka tutulungan ng Panginoon upang sagangin ang kanilang paninira. Hayaan mo sila. Amen? Be silent lang. Kasi mga minamahal, that is silent battle ba? Silent battle. Inaapi ka, sinisiraan ka ng iba, nakakarating sa iyo yung paninira ng iba, mga minamahal, idaan mo sa luhod, idaan mo sa iyak,
idaan mo sa pananalangin, magugulat ka, mag-i-intervene ang mahal na Panginoon. In the end, i-reveal ng Diyos, mga minamahal, kung totoo bang makasalanan ka, mga minamahal, kagaya ng inyong abang lingkod. Amen? Noon pa, mga minamahal, meron pong mga paninira sa akin. Binabaliwala ako lang, sabi ko, mahal na Panginoon, kung i-entertain ko yung kanilang paninila, makakatulong ba? Makakabenepisyo ba ako? May pagpapala ba akong tatanggapin? Wala. Everybody shout, praise the Lord. Kagaya po sa inyo, entertainin niyo yung paninira ng iba. Amen? May mapapala ba kayo? Makakatulong ba sa inyo? Lalago ba kayo? Magkakapera ba kayo? Ni piso, hindi kayo magkakapera kahit i-entertain ninyo yung paninira ng iba. Amen? Be silent. Daanin mo sa panalangin. Daanin mo sa pagpupuri. Daanin mo sa pag-iyak. Daanin mo sa paglilingkod ng may katapatan sa mahal na Panginoon. Bakit po mga minamahal? Huwag tayong matakot anuman ang paninira ng iba. Ang mahalaga lang ay tapat tayong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maraming mga paninira sa inyong abang lingkod, ang sabi nila, may pera daw ako sa bangko. Amen. Di wow. Everybody shout, praise the Lord. Di wow, kung may pera ako sa bangko. Di ba? Pinagpala, may pera ka sa bangko. Pero ako nakakalungkot lang, wala talaga akong pera sa bangko. Amen. Naalala ko nga nung papunta kami ng Maynila, may nakita kaming bag worth of 5,000 na bag. Discount. 50% ang discount. Ibig sabihin, mga 2,500 plus na lang yung bag. Problema namin, 1,500 lang yung pera namin. Amen. Nagtakam lang kami sa katitingin ng bag, talagang hindi namin mabibili. Dahil wala kaming pera eh. Tapos sasabihin nila, may pera ako sa bangko. Wala nga akong may bili ng bag. May pera daw ako sa bangko. Amen? Sabi ko, mahal na Panginoon, kung hindi namin ito mabibili, pagtsatsagaan na lang namin yung luma naming bag papunta ng Maynila. Okay lang, Lord. Amen? Dahil tayong mga Kristiyano, flexible naman tayo. Meron o wala, praise the Lord pa rin. Tama po ba? Meron o wala, praise the Lord pa rin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Maya-maya nakita kami ng isang kapatiran, hindi ko nalang pangangalanan, pero pagpalain ka ng mahal na Panginoon, kapatid. Sana lahat ng makikita namin sa downtown, ganun. Praise the Lord. Baka hindi na kayo magpakita sa akin pag makita niyo, tago tayo. Okay? Si brother, alam nyo, yung kapatid na yun, pagpalain ka ng mahal na Panginoon, lumapit sa amin, binigyan kami ng pang Jollibee. Amen. 1,000 pesos, binigyan kami ng Jollibee. Sabi ko, Lord, di balig, hindi makabili ng Jollibee. Amen. Basta't importante, mahal na Panginoon, makabili kami ng bag. Tingnan mo, yung timing, perfect timing ng mahal na Panginoon. In the times of our needs, makita mo yung pag-provide ng Panginoon. Maliit lang na bagay, di ba? What is 1,000? Maliit lang na bagay. Pero mabibless ka dahil ang mahal na Panginoon on time sa kanyang pag-provide sa iyong pangangailangan. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. May pera daw kami sa bangko. Isang issue pa, abang na abang kayo, mga minamahal eh. Masarap niyong bitinin eh. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Meron daw akong anak sa labas. Meron daw akong kabit, mga minamahal. Yun ang issue na ipinapakalat. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, mapalad yung hindi naniniwala. Amen? Pero kung maniniwala ka, mga minamahal, sa isang issue na wala ka naman doon, maniwala ka sa isang issue na wala ka namang prueba, maniwala ka sa isang issue na wala ka namang ebidensya, maniwala ka sa isang issue na wala ka namang patunay, isiring pangani, mga minamahal, ingon pangani sa waray-waray, ha? Sa waray-waray, katong tao ko nung nga surumatan, waray buot nga tinitigan. Maram ka mo, mga minamahal, kahit balo mo adto? Ang tao nga surumatan, waray buot nga tinipigan. Ibig sabihin, yung tao na naniniwala ka agad sa sumbong, amen, na wala kang ebidensya, naniniwala ka sa sumbong, na wala ka naman doon, amen, siyempre pag tanungin ka, case to case basis sa husgado, may ebidensya ka,
Anong oras, anong araw, saang lugar, wala kang ipipresent, talo ka kaagad sa kaso, mga minamahal. Imagine, maniniwala ka sa isang kwento na wala ka namang preba, wala ka namang ebidensya, ano ang pagpapalang tatanggapin mo? May binipisyo ka ba? Makakatulong ba, mga minamahal? May biyaya ba? Wala po. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yung anumang issue na mga minamahal, binubulong sa iyo na makakasira naman sa iyong pananampalataya, hindi makakatulong, hindi mga minamahal, makakabenepisyo. Ang tawag dyan, basura. Ang tawag dyan, lason. Kaya kapag ipunin mo yan sa puso mo, yung basura na yan, ipunin mo sa puso mo yung laso na yan, sa isip mo na yan, mga minamahal, in the end, ikaw din ang masisira, ikaw din ang mapapahamak, dahil ang iniipon mo ay lason, ang iniipon mo ay basura, hindi makakabuti, hindi makakatulong. Everybody shout, praise the Lord. Pero kung ang iniipon mo, ang biyaya, ang pagpapala, ang kabutihan, ang kagandahang loob ng Diyos, ang pag-iingat, ang pagpapala ng Panginoon, mga minamahal, maniwala ka, lalago kang matibay at matatag hanggang sa araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. So wala tayong karapatang humatol kanino man dahil alipin ka rin, kapatid, katulad ko. Lahat tayo ay alipin with one, mga minamahal, was master. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God is able to make you stand in the midst of trials. For a just man or a righteous man fallen 7 times, yet he arise also and 7 times. Yung matuwid na tao, oo, matutumba ka. 1 beses, matutumba ka ng 2 beses, matutumba ka ng 5 beses. You are fallen within 7 times, but yet you arise also with 7 times. Bakit? May Diyos ka, mga minamahal, na tutulong sa iyo upang manatili kang nakatayo sa paglilingkod sa Kanya. Basahin natin, Proverbs 24, verse 16. Amen. Praise the Lord. From the book of Proverbs, chapter 24, verse 16. For a just man falleth 7 times, and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 24 at ang versikulo ay 16. Sapagkat ang matuwid ay nabubuwal ng makapito at bumabangon uli, ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. The Lord will establish you. Amen? Magiging rooted tayo sa paglilingkod kapag nagtitiwala tayo ng buong puso sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, and the Lord let not you to be moved. Hindi niya hayaan na tayo po'y makilos. Yan po ang biyaya kapag tapat kang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Magtataka ka, mga minamahal. Amen. Year 2024 na, nandito ka pa rin sa gawain, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Because our God that we serve is able to make you stand in the midst of trials and also in the midst of suffering. Pangalawa, Jude chapter 24. God is able to keep you from falling. Basahin natin ang Biblia. Amen. Praise the Lord. From the book of Jude, chapter 1, verse 24. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present your faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Amen. Praise the Lord. Aklat ng Judas, Kapitulo 1, versikulo 24. Ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harap ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi rito, God is able to keep you from falling. Amen? May kapangyarihan, may kakayahan ng Panginoon para ingatan tayo na hindi matisod. Everybody shout, praise the Lord. Na kahit gaano kabigat ang mga katitisaran, our loving God is able to keep you from falling. Iingatan ka ng mahal na Panginoon, lalong-lalo na kung palagi kang nagpipray na, Lord, panghawakan mo ako, mahal na Panginoon,
Lord, ingatan mo ako sa gitna ng pagsubok. Ingatan mo ako sa gitna ng kahirapan. Huwag mo kong hayaang mawalay sa iyong kamay. Huwag mo kong hayaan mawalay sa iyong presensya. Pag ganyan po mga minamahal, amen, kadedicated, yung prayer mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, our God is able to keep you from falling. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. And He is also able to present you faultless before His glory. Mga minamahal, sa Tagalog, ang Panginoon, minamahal ko, ay mayroon pong kakayahan, sabi ng Biblia, na makapagharap sa iyo ng walang kapintasan, mga minamahal, at may galak. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi ng Biblia, may kapangyarihan ang mahal na Panginoon na makapagharap sa iyo ng walang kapintasan na may galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon through His glory, His magnificent glory. Amen. Sabi ng Biblia, God is able to present you faultless. Kaya kang iharap ng mahal na Panginoon na walang kapintasan, mga minamahal. Ito po'y dahil sa kanyang kaluwalhatian. Sabi ng Biblia, ikaw at ako, tayo po'y may mga kapintasan. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat tayo, mga minamahal, ay may kapintasan. At lahat ng ating kapintasan, mga minamahal, ay kayang linisin ng mahal na Panginoon. At iharap tayo, mga minamahal, amen, present us faultless through His glory. Kaya tayong iharap ng mahal na Panginoon. Mga minamahal na walang bahid ng dungis, walang kasalanan, ano man ang ating kahinaan. Kapag dumating ang kaluwalhatian ng Diyos, ang araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon, that is the magnificent glory of our loving God. Yung kanyang banal na pagdating, yan ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. At ang sabi ng Biblia, dahil sa makapangyarihang kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon, amen, He will present us faultless. Darating po ang panahon, lahat ng ating mga kapintasan, lahat ng ating mga pagkakamali, tayo po'y gagawing banal, malinis, matuwid, kaaya-aya na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? He is able to keep you from falling. Iingatan ka ng Panginoon na hindi ka matisod. Iingatan ka ng Panginoon na hindi ka mahulog. Kanina, God is able to make you stand. Last verse, mga minamahal, 2 Timothy chapter 1, verse 12. Amen. From the book of 2 Timothy chapter 1 verse 12. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Amen. Praise the Lord. Ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 12. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan, at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na yaon. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Napakagandang talata ni salita ni Apostol Pablo, sulat ni Apostol Pablo, salita ng mahal na Panginoon. Ma-amaze ka. Maramdaman mo yung grabe at lalim na dedication ni Apostle Paul sa kanyang paglilingkod. Ang sabi niya, mga minamahal, for which I also suffer these things. Amen. As apostles of Christ, si Apostle Pablo he suffered a lot of things, mga minamahal, sa kanyang pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Left and right na mga persecution. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, tinitiis ko ang lahat ng ito dahil umiibig ako sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tinitiis niya ang hirap. Tinitiis niya ang lahat ng pagsubok. Tinitiis niya ang lahat ng suliranin. Bakit po? Dahil umiibig siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. He loved the Lord.
Iniibig niya ang mahal na Panginoon. Ganoon din po tayo, mga minamahal. Tinitiis natin, binabata, hinaharap natin ang maraming pagsubok. Ang unang-unang dahilan, dahil umiibig tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumadalo tayo sa gawain ng Diyos, Miyerkules, Biyernes, Linggo, dahil umiibig tayo sa ating mahal na Panginoon. Kahit maulan, kahit minsan kapos sa pinansyal, dumadalo tayo sa gawain ng Panginoon dahil umiibig tayo sa Diyos. Nagbibigay tayo ng ating mga ikapo at ng ating mga handog. Although na marami tayong pangangailangang pinansyal, inuuna pa rin nating hanapin ang kaharian at katwiran ng mahal na Panginoon dahil umiibig tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kagaya ni Apostol Pablo, mga minamahal, he suffered in all things. Marami po siyang binabata ng mga pagsubok. Pero ang sabi niya, mga minamahal, dahil dito'y nagtitiis din ako ng mga bagay na ito. Gayon may, hindi ako nahihiya. Everybody shout, praise the Lord. Yung kanyang paglilingkod, mga minamahal, ang tawag po ko sa kanya ay shameless worshiper. Amen? Siya po'y naglilingkod na hindi niya ikinakahiya yung kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi niya ikinakahiya yung kanyang paglilingkod sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya ikinakahiya na siya'y Kristiyano. Hindi niya ikinakahiya na siya'y born again. Hindi niya ikinakahiya yung pagsuot ng mahabang mga damit. Hindi niya ikinakahiya mga minamalang pagsunod sa pamantayan ng iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buong tapang niyang isinasagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi niya ikinakahiya ang kanyang pagiging anak ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Dapat ba nating ikahiya ang pagiging anak ng Diyos? Dapat ba nating ikahiya ang pagiging born again? Dapat ba nating ikahiya ang pagbitbit ng Biblia? Dapat ba nating ikahiya ang paghayag ng salita ng mahal na Panginoon? No. Huwag nating ikahiya dahil kapag ikahiya natin ang mga gawain yan, ikakahiya din tayo ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa harap ng kanyang Ama at sa maraming anghel doon sa kalangitan. Huwag nating ikahiya ang pagiging born again. Huwag natin ikahiya, mga minamahal ko, ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kahit saan dako, kahit saan tayo naroon. Everybody shout, praise the Lord. Minsan malulungkot ka, may mga Kristiyanong kakain sa Jollibee pero nahihiyang itaas ang kanilang kamay para manalangin. Kakain sa McDo, nahihiyang itaas ang kanilang kamay para manalangin. Bakit tayo mahihiya? Masama bang itaas ang kamay at manalangin para basbasan ang mahal na Panginoon ng ating mga kinakain? Amen? Huwag natin gayahin yung mga pagano, yung mga hintil, mga taong mangmang, mga taong walang alam at kamuwang-muwang sa salita ng Panginoon. They're all ignorant. Sila po'y mga mangmang sa salita ng Panginoon. Wala silang alam. Kaya pagdating sa pagkain, subo na lang ng subo. Walang prayer. Pero tayo, we are not ignorant. Amen? We are enlightened through gospel. Binuksan na ng Panginoon ang puso at isip natin. Kaya sa panahon ng pagkain, saan mang dako tayo kumain, itaas natin ang ating kamay na may pagpupuri at pasasalamat. Lord, salamat sa blessing na ito. Lalong-lalo na kung sa Jollibee ka kumakain, marami ngayong hindi nakakain sa Jollibee dahil mahal ang mga bilihin. Diba? Everybody shout, praise the Lord. Pero ikaw sa Jollibee ka nakakain. Blessing po yun ng mahal na Panginoon. Pasalamatan mo yun sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Sabi niya, hindi ko ikinahiya. Sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan. Amen? Nakikilala ni Apostol Pablo ang Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Kaya hindi siya nahihiya. Kaya tinitiis niya ang maraming pagsubok. Binabata niya ang maraming mga minamahal kahirapan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi niya kinakaya ang pagpupuri. Hindi niya kinakaya ang pagtalima sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Dahil kilala niya ang Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Alam ni Apostol Pablo, mga minamahal, ang Diyos na kanyang sinasampalatayanan ay kayang pagpalain siya. Kaya siyang hanguin sa kahirapan. Kayang panalanginan siya sa lahat ng bagay. Siya po'y, mga minamahal, naglilingkod ng may tapat dahil kilala niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Diyos na buhay, Diyos na totoo, Diyos na nangako ng langit, Diyos na nangako ng buhay na walang hanggang, Diyos na nangako na tayo kanyang kukunin at dadalhin tayo sa lugar kung nasaan siya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At ang sabi rito, mga minamahal, lubos akong naniniwala
na siya'y makapag-iingat ng aking mga ipinagkakatiwala sa Kanya. Sabi ni Apostol Pablo, lubos akong naniniwala na siya po'y may kakayahan mag-ingat. Amen? Ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, He was able to keep that which you've committed unto Him. Ang Diyos nating pinaglilingkuran, sabi ni Apostol Pablo, ako'y naniniwala na siya'y may kakayahan mag-ingat sa mga bagay na ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ano ba ang pinagkatiwala mo sa Diyos? Ako ang pinagkatiwala ko sa Panginoon, yung buhay ko. Amen? Yung ipinagkatiwala ko sa mahal na Panginoon, lahat ng mga taong mahalaga sa akin. Yung ipinagkatiwala ko sa mahal na Panginoon, yung burden ko sa pagpapagamit sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung mga bagay na kinumit ko sa Diyos, buhay ko, kinumit ko sa mahal na Panginoon. Dahil, mga minamahal, wala akong ibang maibibigay sa Diyos kundi buhay ko. Sa lapi wala ako, kayamanan wala ako. Pero may buhay ako, may lakas ako, may hininga ako na pwede kong i-commit sa Diyos, pwede kong ibigay sa mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo nagtitiwala dahil kilala natin ang Diyos nating pinaglilingkuran ng mga bagay na ipinagkakatiwala natin sa Kanya ay kaya niyang ingatan. Kaya niyang ingatan. Ano man ang kinumit mo sa Diyos, yung ibinigay mo, yung kinumit mo sa Panginoon, buhay mo, ikinumit mo sa Diyos. Lakas mo, hininga mo, tinig mo, kakayahan mo, talento mo, ano ang mayroon ka, ikinumit mo sa Panginoon. Sinabi mo, Lord, habang ako'y may buhay, habang ako'y may hininga, habang ako'y may tinig, Panginoon, hanggang sa huling pintig ng aking puso, ialay ko ang buhay ko sa iyo para paglingkuran ka ng walang reservasyon, mahal na Panginoon. You committed your life to Jesus. At ang sabi ng Biblia, if you commit your life to Jesus, He is able to keep the things that you have committed unto Him, mga minamahal. Kayang ingatan ng Panginoon ang mga bagay na ibinigay mo sa Kanya. Binigay mo ang buhay mo, iingatan niya ng Diyos. Binigay mo ang talento mo, binigay mo ang kakayahan mo. Lahat ng nasa iyo, binigay mo sa Panginoon. Kayang ingatan ng Diyos ang mga bagay na ibinigay mo sa Kanya. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras nito, mga minamahal. God is able to make you stand in the midst of trials, in the midst of sufferings and difficulties. God is able to make you, to keep you fallen. God is able to present you faultless in the glory of the Lord. And God is able to keep you that which you've committed unto Him. Ang mahal ng Panginoon ay may kakayahang ingatan tayo upang manatiling nakatayo. May kakayahan ng Diyos na ingatan tayo upang hindi tayo mahulog. May kakayahan ng Panginoon na ingatan ang anumang bagay na ibinigay mo sa Kanya. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Hindi ako makahindi sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako'y susunod sa'yo. Alam ko aking tatahanin, di man malaki ang susunod. Alam kong ika'y naghihintay sa akin, pagpapahinay sa'yo piling. Tayo po umawit sa mahal ng Panginoon. Pagpapahingay sa iyong piling. Sasabihin ko Ang kabutihan mo. Unawain natin ang awiting ito, mga minamahal, na di nagpapapaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ay may buhay na walang hanggan. at ako ngayon may buhay na walang hanggan. Sasabihin ko at
aking susundin. Lahat ng iyong mga palakid, akin ito pagyayamanin, pagkat mahal ka sa akin. Hallelujah. Jesus, mahal ka sa akin. Sabay-sabay tayo umawit. O sasabihin ko ang kabutihan ko, ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon ay buhay na walang hanggan. O sasabihin ko ang kabutihan ko, ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. Sasabihin mo ang aking susundin, lahat ng iyong napalagin, ang aking ito pagyayamanin, pagkat mahal ka sa akin. Jesus, mahal ka sa akin. O sasabihin ko ang kabutihan ko, ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa Sabay-sabay tayo magpuri sa mahal na Panginoon. nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. Sasabihin ko ang kabutihan ko, ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. Sasabihin ko ang kabutihan ko, ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. At ako ngayon may buhay na walang Yes. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Minamahal tayo po lahat ay sama-samang manalangin sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ano man ang ipinagkakatiwala natin sa Panginoon, ay kayang ingatan ito ng Diyos hanggang sa araw ng kanyang pagdating. Mga minamahal, iingatan tayo ng Panginoon na hindi tayo mahulog, hindi tayo matumba, manatili tayong nakatayo sa ating paglilingkod hanggang sa araw ng banal na pagparito ng Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa iyong matamis at mapagpalang pangalang Kristo Jesus, kami nagpupuri, kami nagluluwalhati, nagpapasalamat kami sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, hindi kami karapat-dapat sa iyong mga banal na mga pangako, mahal na Panginoon. Unit kami nagpapasalamat, nagpupuri
Dahil sa dinami-dami ng tao sa ibabaw ng lupa, isa kami na iyong kinabagan at idinako sa gawaing ito, kung saan aming nasumpungan ang buong katotohanan. Mahal na Panginoon, panghawakan mo ang bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon, manatili kaming nakatayo. Huwag mo kaming hayaang mahulog mula sa iyong mga kamay. Maging ang mga bagay, mahal na Panginoon, na aming ipinagkatiwala sa iyo, ay patuloy mong pag-ingatan hanggang sa araw ng iyong banal at dakilang pagdating. Sumamin ka, Panginoon, sa lahat ng oras. Sumamin ka sa lahat ng panahon. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. As a point of contact, ipatong natin ang ating kamay sa ating ulo. Kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Mga minamahal sa kanila pong mga tahanan, sa ating pong mga viewers. Mga minamahal sa mga screen ng inyong mga gadget. Ipatong po ninyo inyong mga kamay at sabayan po ninyo kaming manalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang mong pangalang Kristo Jesus sa oras nito. Iunat mo po, mahal na Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay, O Diyos, at ipatong mo ito sa aming mga ulo. Leading prayer for beloved Venerable Pastor, Lord, we pray, anumang karamdaman aming taglay, ikaw ang magpagaling. Anumang problema na aming kinakaharap, ikaw ang maglutas. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. And against the sickness be healed, infirmities cast out, problem be solved in Jesus' name. Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang karamdaman, ubo, lagnat, sipon, anumang demonyong panghihina, panlupaypay, demonyo ng mga pag-alilangan na tinatanim ng kaaway sa aming puso. Cast out, cast out, cast out! In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa oras nito. Inamahal, tayo po natin tumayo. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And jump 3 times, express our love toward the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Lord. I love you, there is Jesus. Type mo